Nakakagulat ang mga sanga-sangang kwento sa Midnight Snack issue ni Sandro Mulak at dalawang independent contractors ng Kapuso Network na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Kampi kina Jojo at Cruz ang isang kapwa nilang independent contractor sa GMA7. Ito bang nagpaduda tungkol sa mga kaganapan sa isyong kinasasangkutan ng panganay na anak ni Nino Mulak? Meron bang smear campaign kay Sandro sa gitna ng kontrobersyang ito? Nakausap ng Pep Troika ang isang veteranong direktor noong August 3, Sabado ng hapon sa isang mall sa Makati City at naintriga sila sa tanong niya na taliwas sa mga unang kwento tungkol sa insidente. Ang isa pang pinagpipitagan ng Kapuso ay nakausap ang Pep Troika noong Linggo ng gabi sa Balotagala sa Ayala Malls, Manila Bay. Anya, sana lang maserve ang justice. At any rate, nakatext ng Pep ang legal counsel ni na Jojo at Richard na si Atty. Maggie noong August 5 ng tanghali. Ani ni Atty. Maggie, "Yes, we confirm that we already received the complaint of Sandro for sexual harassment. Our client filed before GMA. We are given a period of 5 days to answer." Ano ang komento niya sa complaint ni Sandro? Curious sila kung ano ang totoong nangyari sa pag-akyat ni Sandro ng hotel room ni na Jojo at Richard, pero ang sabi ni Atty. Maggie, yun lang daw muna. Hindi ko alam kung kailan niya ilalabas ang karugtong ng kwento. Kailangan lang daw niyang mag-comment dahil nakasaad na binigyan sila ng 5 araw para sagutin ang formal complaint na pinadala sa kanila. Sabi ni Atty. Maggie, initial comment pa lang yun. Hindi lang daw niya mailagay ang buong detalye dahil gagawin pa raw nila ang sagot sa formal complaint. Idiniin pa ng attorney sa Pep na ang isinampang reklamo ni Sandro laban kina Nones at Cruz ay sexual harassment at hindi rape. Pero kung nababasa natin ang mga ibinintang kina Nones at Cruz, tila rapist na sila. Malalaman ang buong katotohanan kapag maimbestigahan na ito at kung magkaroon na ng hearing kapag umakyat sa korte ang kasong isasampa. Kaugnay nito, napanood ng Pep ang video ni Gerald Santos noong Lunes, August 5 at mukhang siya na ang lumalabas na prime advocate ng Me Too movement sa Pilipinas. Kasi ngayon relevant ito in reference to what happened to Sandro Mulak. But didn't he kaya Toksoon? At sana nalaman muna niya ang big picture, lalo na itong mga bagong detalye na ngayon lang lumalabas. The complication in his case is minor siya nang mangyari ang insidente sa kanya. Ibang usapin yun dito kay Sandro na 23 anyos na. At kung hindi man nakakapag-guest si Gerald sa GMA dahil di umano'y nandyan pa ang kaibigan nung sinasabi niyang nang-abuso sa kanya, ang vindication bang gusto ni Gerald ay bumalik pa sa network na nagpaalis sa kanya? World class na siya. His best weapon is consistent good work. That will be his vindication.